Si Mark Solis ay sinilang noong 3 ng Abril 1992. Lumaki siya sa Kalakang, Maynila kung saan nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral at maagang namulat sa mundo ng sining at pagtatanghal. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang interes sa pag-arte at iba pang mga gawaing may kinalaman sa telebisyon. Ang kanyang pamilya ay laging nakasuporta sa kanyang mga pangarap. Ayon sa kanyang mga nakarang pahayag sa mga panayam, ang kanyang pamilyang nagsilbing pundasyon niya upang manatiling mapagpakumbaba sa kabila ng maagang katanyagan na kanyang tinamasa noong siya'y bata pa lamang. Ang kanyang ama ay pumanaw ilang taon na ang nakalilipas, isang pangyayari na nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang buhay at nag-iwan ng malalim na epekto sa kanyang emosyonal na kalagayan. Nagsimula ang karera ni Mark Solis noong kalagitnaan ng dekada 90. Siya ay opisyal na nilulunsad bilang bahagi ng sikat na kabataang palabas na Ang TV ng ABS-CBN na naging daan para sa maraming nagnanais na maging sikat na artista sa bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, naipakita niya ang kanyang kakayahan sa komedya, pagsayaw at pag-arte sa mga maikling dula. Dahil sa kanyang angking talino at karisma, napasama siya sa Star Magic Batch 5 noong taong 1997. Ang batch na ito ay nagluwal ng ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng Pilipinong pelikula. Noong taong 1997, binuo ng ABS-CBN ang isang male trio na tinawag na Kulits. Ang pangkat na ito ay binubuo ni Mark Solis, John Lloyd Cruz at Baron Geisler. Sila ay regular na nagtatanghal sa lingguhang variety show ng ASAP kung saan kinagiliwan sila ng mga kabataan dahil sa kanilang kakulitan at kagwapuhan. Ang Kulits ay naging tanyag at nagkaroon ng sariling mga tagahanga sa buong bansa. Ang pagkakasama ni Mark, John Lloyd at Baron ay hindi lamang nagtapos sa entablado ng ASAP kundi dinala rin sa malalaking screen. Sila ay nagkakasamang bumida sa mga tanyag na pelikula para sa mga kabataan tulad ng Nagbibinata noong taong 1998 at Oo Na, Mahal na Akong Mahal noong taong 1999. Ang mga pelikulang ito na likha ng Star Cinema ay naging kultural na marka para sa mga kabataan ng henerasyong iyon. Bukod sa kanyang pagiging bahagi ng Kulits, nakamit ni Mark Solis ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa pelikula ng gampanan niya, ang isa sa mga pangunahing taon sa klasikong pantasyang pelikula na Magic Temple noong taong 1996. Ang pelikulang ito ay sa ilalim ng direksyon ng mga tanyag na direktor na sina Peke Galiaga at Lori Reyes. Sa pelikulang Magic Temple, ginampanan niya ang karakter na si Omar, isa sa 3 batang pinili upang iligtas ang mahiwagang mundo ng Samadhi. Ang pelikulang ito ay nagwagi ng maraming parangal sa Metro Manila Film Festival at itinuturing hanggang ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na pelikulang pantasya sa kasaysayan ng sinemang Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, habang siya ay nagbibinata at nagiging matanda, nagpatuloy pa rin siya sa pag-arte sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Lumabas siya sa mga sikat na palabas tulad ng Oka Tokat noong 1997, isang horror fantasy series para sa mga kabataan, at nagkaroon din siya ng mga pagganap sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya. Bagamat hindi siya palagi nabibigyan ng pangunahing papel tulad ng kanyang kasamahan sa Kulits na si John Lloyd Cruz, si Mark Solis ay nanatiling isang maasahang karakter aktor. Ipinakita niya na kaya niya magampanan ang iba't ibang papel, maging ito ay sa komedya, drama, horror o aksyon. Maraming taong nagtatanong kung bakit tila nawala si Mark Solis sa sentro ng spotlight pagkatapos ng kanyang mga matagumpay na proyekto noong dekada 90. Ang katotohanan ay hindi naman siya ganap na umalis sa industriya. Ngunit tulad ng maraming mga child star, duman siya sa isang yugto ng transisyon. Nang matapos ang panahon ng mga teen-oriented shows at nagbago ang takbo ng industriya ng telebisyon, ang mga proyekto ay naging madalang para sa mga aktor na nasa kanyang edad. Sa halip na piliting maging bida sa bawat pagkakataon, pinili ni Mark Solis na maging mapili sa kanyang mga ginagampan ng papel at nagtuon din sa kanyang pansin sa kanyang pribadong buhay at iba pang mga negosyo. Ang isa pang dahilan ng kanyang pansamantalang pagkapreno sa karera ay ang kanyang desisyon na mag-aral at maghanap ng iba pang mga pagkakaitaan sa labas ng telebisyon. Alam ng marami sa industriya na ang buhay ng isang artista ay hindi permanente, kaya naman siniguro niya na mayroon siyang ibang pinagkukunan ng lakas at kita. Gayunpaman, noong taong 2015, nagkaroon siya ng malaking pagbabalik sa telebisyon na makuha niya ang papel bilang si Police Master Sergeant Rigor Soriano sa napakatagal at sikat na seryeng FPJs Ang Probinsyano na pinagbidahan ni Coco Martin. Ang proyektong ito ang muling naglaki sa kanya sa kamalayan ng publiko sa loob ng 7 taon mula 2015 hanggang sa nagtapos ang palabas noong 2022. Bagamat si Mark Solis ay kilala bilang isang tahimik at profesional na artista, ang kanyang pangalan at ang kanyang proyektong kanyang kinabilangan ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya na naging paksa ng mga balita sa bansa. Ang unang kontrobersiya ay ang malaking hidwaan sa pagitan ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP at ng produksyon ng FPJs Ang Probinsyano noong taong 2018. Bilang isa sa mga pangunahing aktor na gumanap bilang pulis sa serye,
Si Mark Solis ay direktang naapektuhan ng isyong ito. Noong Nobyembre 2018, nagpahayag ng matinding pagkadismaya si nooy PNP Chief Oscar Albayalde dahil sa negatibong pagpapakita sa mga opisyal ng pulisya sa kwento ng serye, kung saan ang katang-isip na pinuno ng pulisya ay pinapakitang korap at masama. Ang ikatlong kontrobersiya na madalas na nagiging sanhi ng pagkalito sa internet ay ang isyu ng maling pagkakakilanlan o identity confusion sa pagitan ng aktor na si Mark Solis at ng isang estudyanteng nagngangalang Mark Joseph Solis. Noong taong 2013, isang malaking skandalo ang sumabog sa bansa nang mapatunayang nagnakaw ng larawan ang isang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas na nagngangalang Mark Solis upang isali sa isang prestihiyosong photography contest na inorganisa ng Embahada ng Chile. Ang larawan ng kanyang inangkin ay pagmamayari talaga ng isang banyagang photographer. Nang matuklasan ng pandaraya, binawi ang kanyang parangal at naging sentro siya ng pambansang kahihiyan at galit sa mga social media platforms dahil sa pagkakapareho ng tunog ng pangalan. Maraming taong nag-akalang ang aktor na si Mark Solis ang gumawa ng pandaraya. Sa kasalukuyang panahon, si Mark Solis ay nananatiling malusog, masigla at aktibo sa kanyang buhay. Walang katotohanan ng mga haka-haka na siya ay may malubhang karamdaman. Siya ay patuloy na nag-aalaga sa kanyang pisikal na pangatawan at kalusugan. Sa katunayan, siya ay madalas makita na nakikibahagi sa mga aktibidad na pampalakasan. Isa sa kanyang mga pangunahing hiling ngayon ay ang paglalaro ng pickleball, isang tanyag na sport na unti-unting sumisikat sa Pilipinas. Madalas siyang sumali sa mga paligsahan at mga laro kasama ang iba pang mga personalidad sa showbiz at magbahagi ng kanyang mga larawan ng kanyang pagwawagi ng mga medalya sa mga lokal na torneo. Bukod sa sports, si Mark Solis ay isang sertipikadong rider at bahagi ng isang kilalang grupo ng mga sikat na personalidad na mahihilig sa motorsiklo, ang Drama Moto Club. Ang grupong ito ay binubuo ng kanyang mga malapit na kaibigan sa industriya tulad ni John Prats, Gerald Anderson, Jay Cuenca, Sam Milby at Sancho Vito de las Alas. Ayon sa kanyang mga pahayag sa mga vlogs at panayam, ang pagsali sa Drama Moto Club ay naging isang malaking tulong sa kanyang mental na kalusugan, lalo na bilang isang paraan ng terapiya pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama. Sila ay naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gamit ang kanilang mga malalaking motorsiklo at ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa daan ay regular nilang binabahagi sa kanilang sariling YouTube channel na Mark Solis TV at sa mga social media pages ng kanilang club. Sa usapin ng kanyang karera sa pag-arte, si Mark Solis ay hindi tumitigil sa pagtanggap ng mga bagong proyekto. Ang pinakahuling malaking balita tungkol sa kanya ay ang kanyang opisyal na pagkakabilang sa bagong serye ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN na pinamagatang Sigabo. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng hari na aksyon na si Coco Martin at ng tanyag na aktres na si Julia Montes na nagmamarka sa kanilang muling pagtatambal sa primetime television. Gaganap muli si Mark Solis ng isang mahalagang papel sa seryeng ito na nakatakdang magsimula sa darating na 22 ng Hunyo sa oras na alas 8 ng gabi sa primetime bida. Upang itaguyod ang bagong serye, lumahok pa si Mark Solis sa isang malaking nationwide motorcade at promo event na ginanap ngayong Sabado, 6 ng Hunyo, kung saan umikot ang mga cast sa mga pangunahing lansangan ng Maynila kabilang ang Baclaran, Quiapo, Divisoria, Tondo at Blumentritt upang direktang makasalamuhan ka na ng mga tagahanga. Ang paglalakbay ni Mark Solis sa mundo ng sining ay nagpapakita ng kahalagahan ng katatagan at pagbabago ng sarili upang sumabay sa agos ng panahon. Mula sa pagiging isang batang Omar sa Magic Temple hanggang sa pagiging isang tapat na pulis na si Rigor sa ang probinsyano, napanatili niya ang kanyang integridad bilang isang aktor. Ang kanyang kakayahang lumipat mula sa pagiging isang tanyag na teen icon ng Coolidge patungo sa isang matured character actor ay patunay ng kanyang malalim na pag-unawa sa kanyang tungkulin sa industriya. Ang kanyang kwento ay nagbibigay din ng inspirasyon sa mga bagong sibol na artista na ang katanyagan ay hindi lamang nasusukat sa pagiging pangunahing bida sa lahat ng oras. Ang pagiging isang maasahang suportang aktor na nagbibigay buhay sa kwento ay isang mahalagang bahagi ng anumang matagumpay na pelikula o teleserye. Sa pamamagitan ng kanyang profesionalismo, napanatili niya ang kanyang magandang relasyon sa mga direktor at kapwa-artista na siyang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi siya nawawalan ng trabaho at patuloy na isinasama sa mga malalaking proyekto tulad ng Sigabo.